The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When the Magi had departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Rise, take the child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I tell you. Herod is going to search for the child to destroy him." Joseph rose and took the child and his mother by night and departed for Egypt. He stayed there until the death of Herod. And what the Lord had said through the prophets might be fulfilled. "Out of Egypt I called my son." When Herod had died, behold, the angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, "Rise, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who sought the child's life are dead." He rose, took the child and his mother, and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was ruling over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go back there. And because he had been warned in a dream, he departed for the region of Galilee. He went and dwelt in a town called Nazareth, so that what had been spoken through the prophets might be fulfilled. He shall be called the Nazarene. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pasko pa. Merry Christmas. We have a wrong connotation in thinking that holy doesn't mean no problem. Sometimes we think holiness as perfect. There's a book in the olden times, the title of the book, The Defects of the Saints. The Defects of the Saints. Yung mga santo, may depekto. Ano po? Nakasulat doon kung sino santo, ano kanilang mga kapulaan. Para ipaalala na sila ay hindi santo dahil sila ay perpekto, kundi tinanggap nila ang kanilang kahinaan at yun ang naging dahilan, naging daan tungo sa kailang kabanalan. Ano po? So when we talk about Holy Family, we should remove the notions that they are not having problems. Can you imagine you have a husband who dreams a lot? Ha? Ang asawa mo walang ginawa kundi managinip. Hindi pa ba? Si Joseph, tuwing nananaginip, umalis ka dyan. Nananaginip, lumipat ka. Ang hirap nung ganun, ano po? Para gusto mo sabihin sa asawa mo, pwede ba wag ka na lang matulog? Di pa ba? Ano? Ang mga panaginip, dalhin mo ang iyong pamilya sa Egypt. If you Google it, ano po? From Bethlehem to Egypt by bus. By bus, that is 9 hours. 9 hours. Ano po? Kaya pag ako'y nagpipilgrimage, hindi ko na sinasabang Egypt. Ano po? Ang sakit sa puwet. Ano po? Ha? Pero hindi ko kayo pinagbabawalan. Ano po? Sa border pa lang yun. Wala pa yung Cairo. Ano po? But if you go to Cairo, you will find the house where the Holy Family stayed. Ano po? There's a house in Cairo within the church where the Holy Family stayed. Ano po? Hindi ibig sabihin walang problema. Anong problema nila sa Egypt? You know that Joseph, we know it's a carpenter, but if you look at the history, you study it,
the word that was used as a title of Joseph is not a carpenter, but a tekton. What is a tekton? Someone who works with a wood and a stone. Pag karpintero, kahoy lang. Ano po? Pag bato, mason. Di po ba? Ano? Ibig sabihin ng tekton, ayon sa pag-aaral, kontratista. Contractor. Ano po? So, yung ibig sabihin ng tekton. Ngayon, mula sa sarili mong bayan, pinapunta ka sa ibang bayan, ikaw ay dayuhan, sa palagay mo makakakuha ka ng trabaho doon? Kahit ang pamilya mo ay tinuring na banal na mag-anak, hindi assurance na makakakuha ka ng trabaho. Kaya mahalaga yung alay ng isang pantas na ginto. Yung ginto, hindi lang nagpapahayag na si Jesus ay hari, kundi ginamit yan para makaraos. May taguyod ang pamilya sa bayan na hindi iyo. Ano po? Mahalaga yon. Hindi ibig sabihin ikaw ay banal, wala kang problema. Ano sinasabi ko? Pag wala kang problema, baka ikaw ang problema. Ano pa? Mahirap yon. Mahalaga na tanggapin natin na ang Diyos ay kumikilos sa gitna ng ating mga problema. At hinuhubog ng Diyos ang ating mga pagkatao ayon sa ating mga problema. Ang mahalaga, sabi nga, sa ikalawang pagbasa ay tayo ay nagdadasal at ang ating mga ginagawa ay nakaugat sa pagmamahal. Nakaugat sa pagmamahal. Palagi ko yung sinasabi, hindi lahat na nagtitiis, nagmamahal, pero yung mga nagmamahal, marunong magtiis. Hindi lahat na nagbibigay, nagmamahal, pero yung mga nagmamahal, marunong magbigay. Hindi lahat na naglilingkod, nagmamahal. Pero yung mga nagmamahal, marunong maglingkod. Mahalaga yun. Hindi lahat na nagpapasensya, nagmamahal. Di po ba, Pero kung marunong kang magmahal, meron kang mahabang pasensya. Mahalaga, ano ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa. Sapagkat hindi lahat ng gumagawa ng mabuti, tama ang dahilan. Huwag niyong kakalimutan yan. Hindi lahat ng gumagawa ng mabuti, tama ang dahilan. Yung iba naliligaw lang. Di ba, Pag sinagot mo na, hindi na sila mabuti. Di po ba, Ha? Naalala niyo yun? Yung isang namatay, nakarating sa langit. Ha? Sabi niya, pwede ko bang silipin ang impyerno? Naku, nalungkot si San Pedro. Nasa langit ka na, gusto pa sumilip sa impyerno. Pinagbigyan. Pagdating sa impyerno, hindi pa siya lumalapit sa pinto. Bumukas na ang pinto. May banda. Dan. Ay, ang saya. Tapos, may mga magagandang babae daw na nagsasabit ng bulaklak. Ay! Tapos, siya daw ay pinapalakpakan. Tapos, maraming masasarap na pagkain. Ay, ang saya-saya. Sabi niya kay Satanas, pwede ba dito na lang ako? Sabi, hindi. Nakikiraan ka lang. Sabi niya, balik ako kay San Pedro. Nakiusap siya. Sabi niya, sa impyerno na lang ako. Sa langit, walang ginawa, kundi patalon-talon sa ulap. Ano po? Sa impyerno lang. Di malungkot siya. Pinababa siya sa impyerno. Pagdating niya, sarado na yung pinto. Kumakatok siya. Walang nagbubukas. Nilaksa niya. Tapos, nagbukas ang pinto. Wala na yung banda, madilim na, wala na yung magaganda, wala nang pagkain. At winelcome siya ni Satanas, welcome. Sabi niya, bakit kanina, nung dumating ako, ang saya-saya. Ano sabi ni Satanas? Ganyan talaga pag nangangampanya.
Mag-iingat kayo sa nangangampanya. Ano po? Palagi maganda sinasabi niyan, panay ang ayuda. Ano po? Ha? Ganun ang impyerno. Gusto natin masaya. Hindi natin alam kung saan patutungong ating daan. Hindi pwedeng ginagawa mo lang ang tama pero mali ang dahilan. Anong meron sinasabi sa unang pagbasa na nagpapaliwanag ng banal na mag-anak? Paulit-ulit ko po itong sinasabi. Ano po? Basahin niyo uli pag umuwi kayo. Ano po? Memoryahin ninyo sapagkat mahalagang-mahalaga ito. Unang-una, ano sabi doon? Ang sino mang gumagalang sa kanyang mga magulang ay pinagkakaluban ng Diyos ng mahabang buhay. That's the only law with a promise. The only law in the Ten Commandments with a promise. Pag ginawa mo, may pangako. Ano po? Mahaba ang buhay. Ngayon, pag minahal mo ang iyong ina, ano sabi doon? Nag-iimpo ka para sa iyong kinabukasan. You are saving treasure for your future. Ibig sabihin, pag minahal mo ang iyong nanay, hindi ka maghihikahos sa buhay. Ano ibig sabihin nun? Yayaman ka ba? Hindi. Ang ibig sabihin nun, hindi ka maghihikahos, hindi ka maghihirap. Kasi pwede kang mayaman, pero naghihikahos. Mayaman ka, may pera ka, pero hirap ka sa buhay. Pwedeng hindi ka mayaman, pero sapat ang iyong kinikita. Hindi ka nagkakasakit, wala kang problema, di po ba? Mahalaga yun. Hindi, sinabi ba doon na perpekto ang nanay mo, mabait ang nanay mo? Hindi. Ang sabi doon, nanay. Ngayon, ang sino mang gumagalang sa ama ay parang nagbabayad na ng kanyang pagkakautang. Anong ibig sabihin nun? Nang iyong kasalanan, habang ginagalang mo ang iyong ama, ay binabayaran mo na. Binabayaran mo na. Ano ibig sabihin nun? Kaya nga tayo mayroong indulgence. Ang indulgence ay that you is spared from the suffering in this world. Ano po? Kasi lahat ng utang dapat bayaran. Pero kung ikaw ay nagmamahal sa iyong ama, you are spared from the suffering. At ang pangalawang mahalagang sinabi doon, ang sino mang gumagalang sa kanyang ama, ang panalangin ay dinidinig ng Diyos. Many of our prayers are not answered because many of us fail to respect our own Father. Mga minamahal na mga kapatid, walang perpektong tatay. Walang perpektong nanay dahil walang perpektong anak. Mahalaga yon. At dahil walang perpektong anak, hindi sila magiging perpektong magulang. Nakukuha po ninyo? Kung gusto nyo ng perpekto, pabinyagan nyo. Ang pangalan ay perpekto. Ang meron na lang perpekto ngayon, kung hindi pangalan, apelyedo. Di po ba ano? Mahalaga yon. Intindihin natin ng pagmamahal na hiningi sa atin ng Diyos ay hindi dahil perpekto, kundi dahil alam natin yan ang kautusan ng Diyos. Yan ang kautusan ng Diyos. Lahat nagkakamali. Lahat nagkakasala. Kaya nga kung mayroong pagmamahal, mayroong mahabang pasensya, at mayroong pagpapatawad. Merong pagpapatawad. Mahirap yung gusto natin. Sabi ko nga minsan, yung inanay na nangungumpisal, iyak ng iyak. Iyak ng iyak. Dahil sinasabihan siya ng kanyang anak, tanga. Sinasabihan siya ng kanyang anak, bobo. Sinasabihan siya ng kanyang anak na kung ano-anong mga pampupula, sinungaling. Ano po?
Sabi ko, ba't ka iyak ng iyak? Sabi niya, kasi nung akong anak, sinabi ko rin yun sa nanay ko. Oh, yun pala naman eh. Di po ba? Ano sabi ni St. John Paul II? The road of the future is the road of the family. Kung ano man ang ginagawa niyo sa inyong pamilya, yan ang inyong kinabukasan. Magmadamot ka ngayon, pagmamadamutan ka bukas. Hello? Magmadamot ka ngayon. Yung iba may pera, pero madamot. Di po ba, no? Mabuti sana kung wala. Pag kayo'y madamot ngayon sa sarili niyong pamilya, pagdating ng araw, kahit gaano kayo kayaman, pagmamadumutan kayo. Ang pinakamahirap nun, kung kailan kayo nangangailangan, saka kayo walang-wala. Bakit? Dahil yun ang kautusan. Kung anong yun tinanim, siyang iyong aanihin. Alam natin yun. Alam natin yun. Ngayon, yung mga magulang, yung mga magulang, huwag niyo naman sabihin, makinig ka. Nadinig may sabi ni Father, igalang mo ako. Ayusin niyo ang buhay niyo, mga magulang. Ano po? Hindi porke sinabi kong igalang kayo. Ano? Yan ang sabi ng Diyos. Di po ba? Ano? Igalang mo ko. Pakainin mo ko kahit bawal. Oh. Kung matigas ang ulo, pakainin nyo na. Bigay nyo na lahat. Bigay nyo na. Ano sabi ko? Pag pinakain nyo na ng kahit ano, ibig sabihin dyan, malapit na yan. Ano po? Oh. Pag kayo hindi na pinagbabawalan ng anak ninyo, hindi kayo mahal. Pinapatay na kayo. Ano? At least ako nagsabi, di po ba? Ano? Mamaya pag kumain kayo, pag alam mong bawal ang leche plan, sabi, Ma, gusto mo leche plan? Ang ibig sabihin nun, malapit ka na. Ano po? Kasi gusto natin, ang pagmamahal, binibigay sa atin kung anong gusto natin. Hindi yung kung ano ang makakabuti sa atin. Di ba? Hindi madali ang maglakad simula Bethlehem hanggang Cairo. Yun ngang nakabus, hirap na hirap yung maglalakad pa. Di po ba? Ano? Sigurado ako. Yung donkey nagrereklamo. Di po ba? Ano? Sigurado ako. At sigurado akong nagrereklamo din si Jose at si Maria. Di po ba? Ano? Alam niyo ba, yung pag kayo naglalakbay na ang tagal-tagal, ang tanong lang palagi naman ay ano, malayo pa. Di ba ba? Malayo pa. Kaalis mo lang, malayo pa. Malayo pa. Di po ba? Ano? Ang hilig nyo, malayo pa. Malapit na. Malapit ka nang mamatay. Di po ba? Ano? Mga minamahal na mga kapatid, may kanya-kanya tayong bokasyon. Ano po? Pahabol lang. Ano po? Pwede bang itigil nyo ang tanong na ito? Mga magulang, pinsan, sino pa? Itigil nyo yung tanong na ito. Ano yung tanong? Yung tanong na kailan ka mag-aasawa? Tuwing magkikita lang, kailan ka mag-aasawa? Di ba? Bakit? Ikaw bang gagastos? Wala. Kailan ka mag-aasawa? Ikaw ba makikisama? Di ba? Naghahanap ka ng damay eh. Di ba? Malungkot ka sa buhay mo may asawa, maghahanap ka ba ng damay? Mag-asawa ka rin. Di ba? Tigil niya yung tanong na yan. Di ba ba? Kaya yung iba hindi na umaattend ng reunion. Napagod ka tatanong. Kasasagot, kailan ka mag-aasawa? Taon-taon na lang. Di ba? Ano? Kaya anong payo ko? Doon sa tinatanong, kailan ka mag-aasawa, may sagot doon. Ano sagot doon, Father? Tanong mo rin, kailan ka kaya mamamatay? Ano ba? Di ba? May kanya-kanya tayong bokasyon. Walang pakialaman. Ang buhay ng isang pamilyang banal, Panginoon, ay hindi dahil walang problema,
kundi niyapos ang problema ng mayroong pananalig at paniniwala sa Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, kadalasan lang, hindi natin pinagdadasal ang sarili nating pamilya. Let us begin by praying for our own family. Amen. Going back to what I've said, my dear friends, my brothers and sisters, holiness doesn't mean perfect. That's the goal. But it doesn't mean perfect without flaws. Sometimes our flaws, our defects, are our road towards holiness. Ang mahalaga, si Jesus ay hindi isang bisita, kundi isang kaanib ng isang pamilya na pinaghaharian ng pagmamahal at mahabang pasensya. Again, pray for your parents. Love your mother and father. Because if you despise them, you despise your future. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.